Okay guys, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ngayong gabi po, ang pag-uusapan pa rin natin is starting RTL business, the know-how. Ito yung ating magiging topic for the whole week at pag-uusapan natin yung ating mga tanong na palaging itinatanong sa ating mga sarili sa pagsisimula ng negosyong ito. So kung ikaw ay bago dito sa channel na ito, stay tuned at i-click mo na rin yung subscribe button para sa susunod na mga videos ay ikaw ay maging updated dun sa mga susunod nating mga uploads, no? So, kung tayo ay nandito at nagtatanong tayo ng mga common questions na ating itinatanong, ito yung mga tanong na palagi nating gustong masagot. Una, how much to start this business? Magkano ang ating kailangang puhunan? What do we need to know? Ano yung mga informations, ano yung knowledge and skills na kailangan nating matutunan? Where to get legit supplier of pullets? Yan yung isa sa mga palaging tinatanong sa atin. What feeds do I use or do we use in this kind of business or in this kind of chicken na ginagamit natin? Now, what lighting program do I have to follow kung tayo ay nag-aalaga na? What permits do I need sa pagsisimula, no? Where can I sell my eggs? Isa sa mga pinaka-importanting questions. At ano yung mga vitamins and medicines na kailangan nating gamitin sa pag-aalaga ng ating mga manok. No? So, yan yung ating sasagutin ngayong gabing ito. So, marami tayong mga tanong pero sa mga susunod na mga videos ay pag-uusapan natin yaang mga katanungan na yan. So, ngayong gabing ito, sasagutin natin yung magkano ang cost, no? Magkano ang kapital na kailangan natin at ilang manok yung ating aalagaan. So ngayong gabing ito as a starter, no, pag-usapan natin kung magkano ang puhunan at magkano ang income kung 200 heads ang iyong aalagaan. So depende lagi yung tanong na magkano yung ating puhunan kakailanganin. Nakadepende lagi yan sa dami ng manok na aalagaan natin sa ating pag-aalaga. No? So at this time, ang pag-uusapan lang muna natin ay 200 heads. No? So sa mga katulad ko na backyard poultry raisers, katulad ko na backyard RTL raisers, guys, ito yung isa sa mga pinakamagandang number kung ikaw ay nag-aalaga ng manok para ikaw ay matuto at para ikaw ay kumita ng konti. Kaya lang, sinasabi ko na agad, disclaimer lang, medyo malaki puhunan sa ganitong negosyo pero malaki-laki din naman kung tutuusin yung pwedeng kitain. No? Okay, so wag na natin to patagalin guys. Kung ikaw ay bago sa channel na to, lagi kong sinasabi, i-click mo na yung notification button para nang sa ganon ay ma-notify ka din sa susunod nating video. At syempre, nakakatulong yan dito sa ating channel para tayo po ay makatulong din sa iba. Ayan. So, okay. So, initial capital natin guys dito sa ating pag-aalaga ng 200 chicken is basically nagsisimula tayo sa pagbuo ng housing. So, yung initial capital outlay natin, binubuo yan ng tatlong bagay. Yung housing, yung battery cages, at saka yung ating mga manok. So, yung initial capital outlay natin. Magkano yung pwede nating gastusin sa ating housing, yung basic housing ng ating mga manok. So, syempre, kailangan natin ng titirhan ng mga manok. Make sure na safe lagi ang ating mga manok dahil medyo mahal ang manok. So, housing natin, ang estimated natin yung basic housing is 140 pesos per head ng ating mga manok ang ating gagastusin. So, kung 200 ang ating manok na alagaan, gagastos tayo ng more or less 28,000 pesos sa housing lang. Like I said, ito ay basic housing. No? Hindi ito yung mga structure na bakal, semento, malalaking yero na makakapal, tapos state of the art. No? Ito ay basic housing. Kulungan lang ito. May bubong, may dingding, may flooring, at yan yung ating basic. No? So, 28,000 ang ating capital outlay dyan. So, pwedeng mas mura dyan kung ang gagamitin lang natin is mas mura na mga materyales,
kawayan, kahoy, pawid, buhangin, semento, okay na yan. Mas mura ang kakalabasan yan. Pero kung halimbawa gusto mo na medyo matibay-tibay, mga nasa 28,000 ang estimated price natin diyan. Battery cages, kailangan natin yan. So, sa 200 heads, kailangan natin ng 5 cages na paglalagyan ng ating mga manok. Sabi nga ng iba, pwede namang gamitin ay kahoy o kaya at kawayan, pwede rin yon. Pero kung ikaw ay bibili ng ready-made na galvanized iron, no, na cages, mga nasa around 8,500 ang presyo ng bawat isang cage. So, meron kang 5, times mo yan sa 8,500, nasa 42,200 yung ating magagastos dyan. O 42,500 siguro kung ating i-compute yan. So, baka mali yung ating typo error. No? 8,500 times 5, 42,500. Anyway, so sorry about the typo error, but 42,500 yan. Yang nandyan. Okay? So, sunod diyan ay yung ating yung RTL chicken natin mismo. So, yung RTL chicken natin, nasa 420 ang presyo niyan, times mo sa 200 pieces, mga nasa 84,000 yung iyong magagastos. Okay? So, ayan. So, nandito sa slide na to, medyo corrected na tayo. 28,000 yung ating housing, 42,500 yung ating battery cages, tapos yung ating RTL chicken is 84,000. All in all, ang ating gagastusin sa initial capital outlay natin is 154,500 pesos. So, yun yung ating initial capital outlay. No? So, pag nag-alaga na tayo, syempre dadating ang ating mga manok, 16 weeks yan. Aalagaan yan natin ng another 4 weeks at yung 4 weeks na yon, doon pa lang sila hopefully magda-drop ng egg. No? So, pagkatapos ng 4 weeks, magsisimula na silang mag-drop ng egg. So, sa 4 weeks na yan, kailangan natin ng operating capital. Kailangan natin yung first month na kapital para sa pag-aalaga ng ating mga manok. So, magkano yung initial monthly expenses natin? So, una nating gagastusan dyan is basically yung ating feeds. No? Kailangan natin yung feeds natin ay ready na. So, 22 kg per day kasi 110 grams ang posibleng kainin ng ating mga manok per day. So, 22 kilos yan per day times 30 days mo, 660 kilos divided by mo sa 50 kilos per sack. Magagamit ka ng mga nasa around 13.2 sacks every month. Ngayon, ang current prices namin ng aming feeds na ginagamit, 1,470 per sack. No? So, ang basis ko ng computation is yung ginagamit namin. So, yung sa inyo, baka medyo mas mura, baka medyo mas mahal, magkakaroon lang ng konting difference. This is for reference only. No? So initial capital natin, syempre, dadagdagan pa natin yan ng yung 154,500, tapos yung feeds natin na 19,404. Tapos, syempre, may electric tayo dyan, meron tayong antibiotics, meron tayong trays na gagamitin pagka bumibili na nagbibenta na tayo ng eggs. Tapos, syempre, may miscellaneous tayo na kailangan nating gastusin. So, unang buwan, nagastos natin mga nasa around 177,254 pesos. So, yan yung iyong capital outlay sa unang buwan. So, guys, kung meron kang 177,254 na pwede mong gamitin sa pagsisimula ng negosyong ito, pwede mong gastusin yan. So, magkano ang potential income na pwede natin kitain? So, yung 200 heads, 85% lang yan ang basic computation natin ng pangingitlog. So, 85% ng ating 200 heads ang magiging conservative average yield natin every day. So, may mga nagsasabi na hindi daw 85, no? So, kung kayo po ay may ibang computation, mas maganda na ilagay nyo sa baba kung talagang hindi po nagiging 85. Kasi kami po, ang karanasan namin, 85% pataas yung average yield niyan. Meron pa ngang mas mataas pa dyan. Kung 200 lang, baka mas umabot pa yan ng mas mataas na
yield, no? So anyway, 170 ang 85% ng 200. So 170 per day times 30 days, meron kang 5,100 eggs per month. Yan po ang inyong magiging yield, no? So ngayon magkano yan? So 5,100 eggs times 7 pesos, which is the lowest at the moment na price ng itlog, no? So yung mga nandito na nagbibenta ng itlog, no, sabi sa akin ay medyo mahal na daw ang itlog, no, nasa 10 pesos na. Yung iba naman sabi 7 pesos daw ang large, no. Hindi ko alam kung saan yun galing, no. Pero ngayon ang basic na average price ng isang itlog ay 7 pesos, no. So meron kasing 8 pesos, may 9 pesos, may 10 pesos. Actually may 11 pesos pa nga. So yung 5,100 times 7 pesos is nasa 35,700 pesos per month, no, times 20 months na ating average cycle. Yung iba tumatagal pa ng more than 20 months, pero 20 months yung average cycle natin. Times natin sa 20 months yung ating 35,700, meron tayong gross income na 714,000. So, hindi po gross profit yan, gross income. So, 714,000 pesos. Ngayon, i-minus naman natin yung ating mga ginastos, no? Hindi pala, dagdag muna natin yung dagdag na kal, no? So, yung gross income natin na 714,000, tapos yung pinagbentahan sa kal natin na 21,600, kasi yung kal ay ibibenta natin ng 120 per head. Ngayon, hindi naman lahat mabubuhay yung 200, mga 10% niyan ay mortality, so mga nasa 180 ang mabibenta natin, times natin sa 120, nasa 21,600 yan. So all in all, meron tayong kikitain na 735,600 pesos sa kabuuan. So, i-minus natin yung ating expenses. So, yung expenses natin na monthly is 22,754 times natin yan sa 20 months. Meron tayong total expenses na 455,080 pesos sa loob ng 20 months doon sa monthly expenses natin. Ngayon, idagdag natin yung initial capital natin na 154,500. So, magkakaroon tayo ng total na 609,580, yan yung ating total expenses. Ngayon, i-minus natin yan doon sa ating total gross income. 735,600 minus 609,580. So, magkakaroon tayo ng total net profit na 126,020 pesos. Ito ay hindi pa kasama ang pinagbentahan sa ipot, hindi rin kasama dito yung pinagbentahan sa mga sako ng feeds. Nabibenta yung mga sako ng feeds ng nasa around 10 pesos ang isa, tapos yung ipot nabibenta ng 150 pesos per sack. So, kung iipunin ninyo yung mga ipot, ibibenta ninyo sa inyong mga local garden areas, yung mga nagbibenta ng mga halaman, binibili nila yan 150 pesos per sack. Okay, so ang total ninyong kikitain sa 20 months lang na average yield, no, at the same time pinakamababang presyo na 7 pesos, 126,000 sa loob ng 20 months. Hindi na yan masama. Sa loob ng 20 months hindi kikita ang inyong 154,000 ng 126,000 sa loob ng almost 2 years, no, 20 months. Hindi na masama, guys, no. Kung kayo ay nag-iisip na ganitong klaseng negosyo, pwede natin itong simulan. Pwede natin gawin dahil meron ding kita sa pagbebenta ng itlog. So, sa susunod na video, pag-uusapan natin kung ano yung mga dapat nating alamin sa pagsisimula ng ating negosyo. Okay? So, maraming salamat. Kung nakarating ka sa dulo ng video na to, ay paki-click na rin yung ating subscribe button at notification button para na sa ganon updated kayo sa susunod nating video. Maraming salamat, God bless, and see you all. Bye-bye.